you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Into the world, you save the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts of your ways, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. The people who that see what Messiah to be. For your words contain the plan, they dispute that understand. There was some work was done to the frailty of your son. I will praise you till the El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mabuting Diyos sa manaming Yahweh El Shaddai, bulit muli aming ipinaabot ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba. Ito'y larawan ng aming pagkilala sa iyo na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, ikaw po ang may likha ng langit at lupa. Ikaw rin ang may likha sa aming lahat. Ikaw rin ang nagkaloob ng buhay para sa amin, ng kalakasan at lahat ng biyaya na tumutugon, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Kami nagpapasalamat sa isang napakagandang araw muli na iyong pinagkaloob sa amin upang kami ay magsama-sama bagaman hindi pisikal, subalit kami ay sama-samang narito, ang aming mga puso ay bukas na nagpupuri at sumasamba sa iyo. Kaya nasaan man ang aking mga kapatid, ako po'y naniniwala aming Diyos
Ikaw po ay kasama namin. Ikaw ay sumasa amin at ikaw ang Diyos na alam kong magpapala sa aming lahat ngayong hapong ito. Pagpalain mo nga ang oras na ito, pagpalain mo ang salita mo na aming pag-uusapan at pagninilayan. Gamitin itong instrumento upang mulit-muli kami magkaroon ng panibagong lakas at sigla at kalakasan upang harapin ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Aming Diyos, pinaniniwalaan namin ang pangako mo na hanggat kami ay nasa iyong naglilingkod, hanggat sa iyo kami nagpupuri, ikaw ang siyang bahala at magpapala sa aming lahat. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon nagdiruan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Ito ay narito na, litan ay iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. At pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan niya. Hallelujah, hallelujah, lagi na siya kasama sa hirap na at ginawa. Praise God. Purihin natin ang ating Panginoon. O, yung palakpak ng mga walang tunog na palakpak. Mga sariling matunog na palakpak. Praise the Lord. At sa hapon pong ito, mga kapatid sa ating Panginoon, tayo po ay magninilay muli ng kanyang mga salita at ang salita ng Diyos naway maging biyaya para po sa ating lahat. At sa oras na ito, ating tutunghayan yung tinatawag nating isang titulo na binigay sa isang karakter sa Biblia.
At ang nakita kong isang title ni Job ay ang tawag po sa kanya ay The Persecuted Man. The Persecuted Man. At ito ay kadugtong ng ating, okay, pero hindi po yan ang ating pag-usapan, yung persecution niya. Pero binikita ko lang ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. At sa likod ng pangalang yan ay meron tayong kukunin na ating pagninilayan ngayong hapong ito. At ang ating pagninilayan ay kadugtunga ng ating pinag-usapan noong nakaraan pong Martes. Okay. Yan, sandali lang po. Yan. Noong nakaraan pong Tuesday, ay pinag-usapan natin yung mga pag-aalala. A worry-free life only comes from God. At ngayon pong hapong ito, tunghayan natin ang atin pong pagbasa mula po kay Job. Job chapter 14 verses 7 up to 8. Ganito po ang ating mababasa. For there is hope for a tree, if it is cut down, that it will sprout again, and that its tender shoots will not cease, though its roots may grow old in the earth, and its stump may die in the ground, yet at the scent of water it will bud and bring forth branches like a plant. Ating basahin sa ating sariling wika. Ganito po ang nakasulat. Pagkat ang kahoy man ay may pag-asa, kahit naputulin, ito'y magsasanga. Kahit na ang ugat nito ay matanda na, at mamatay ang puno sa kinatatamnan niya. Kapag ito ay nadilig, magsusupling kapag daka. Magsusupling kapag daka. Mga kapatid kong minamahal, ito po ang salita ng ating Diyos na buhay. Purihin muli ang Panginoon, yung palakpak muli sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Isa, dalawa, tatlo, lahat ng nakaupo, lahat ng nakatayo, uupo na. Lahat ng nakaupo, tatayo na. Praise the Lord. Salamat sa atin pong Diyos at tayong muli ay sama-sama ngayon pong hapong ito. Nakikita ko sa ating screen ang ating mga kapatid. At salamat sa ating isang preacher na kasama din ngayon, Brother Monico. Malayo pa po ang kanyang pinanggalingan, malayo pa ang kanyang kinalalagyan, subalit kasama natin siya ngayon. Nandyan din si Brother June. Okay. Yan, mga kasama nating mga disciples. Sino pa bang naririyan? Aha. Okay. Ayan. At ang ating mga SVW, naririyan din kasama natin. Salamat sa ating Diyos. Ayan. At sa hapong ito, lalo tigit, nandyan ang ating sikor. Ayan, parang medyo tinalikuran muna kami ni Cor ngayon, mga kapatid. Mukhang nagsarili sa buhay muna si Cor ngayon. Dati ay narito, ngayon ay nasa kanyang lungga muna ngayon. Okay. Ayan. Praise the Lord. Tayo po ay magnilay ng kanyang mga salita ngayon pong hapong ito. At yun na nga, pagnilayan natin mga kapatid ko sa ating Panginoon, ang tungkol naman kay Job. Nung nakaraan nga, noong Tuesday, pinagnilayan natin ang tungkol po sa ating mga pag-aalala. At ngayon, tingnan natin ang mensahe pagdating po sa kay Job naman. Alam nyo, napakaganda po, isa ito sa pagkakasulat sa book ni Job sa ating Panginoon na ito ay mga reflection ng kanyang buhay. Tingnan nyo po, napakaganda. Ang sabi sa verse 7, pagkat ang kahoy man ay may pag-asa,
Kahit naputulin, ito ay magsasanga. Di po ba? Ang kahoy, pag pinutol mo, uusbong at uusbong yung panibagong sanga. Ang sabi po sa verse 8, kahit na ang ugat nito ay matanda na at mamatay ang puno sa kinatatamnan niya, kapag ito ay nadilig, magsusupling kapag daka. Ibig sabihin po, yung kanyang ugat, kapag ito'y nadiligan, ay mabubuhay muli. At doon ay siya'y tutubo uli. Yan. Kaya po, napakaganda eh. Sabi diyan, for there is hope for a tree. Kung yung puno po ay may pag-asa, sigurado ako, ang mga tao lalong may pag-asa. Diyos ko, wala man lang akong marinig na amen doon. Kung yun po, yung puno na pinutol na uusbong pa, at yung ugat ng puno na matanda na, kapag nadiligan ay nabubuhay uli, mga halaman po yun, puno ang binabanggit. Pero naniniwala ako, mas lalo't higit ang mga taong nilikha ng Diyos. Amen. Yan, okay? O, tingnan natin, anong nangyari kay Job? Sabi ko nga po sa inyo, ang mga pagkakasulat, pagkatapos ng isang matinding pangyayari sa buhay ni Job, ay isang refleksyon ng kanyang buhay. Ang pagkakasulat doon sa mga sumunod na talata ng Job, chapter 1 hanggang 3, ay kasaysayan niya. Pagdating doon sa kahulihang chapter, ay panibago umuling kasaysayan ng kanyang buhay. At ang mga nasulat doon ay nakabase sa kanyang mga karanasan. Kaya ang isang pagbasa natin ito, na ito man sa ating Panginoon, ay base sa pinagdaanan po ni Job. Kaya, alam nyo, magandang reflection ito para po sa ating lahat. No? Matindi ang pinagdaanan ni Job, at ang bahaging ito ay kanyang karanasan. Kaya naniniwala ako para sa ating lahat ito. Ano ho? Okay. Unang motivation, ang halaman, ang puno ay may pag-asa, kaya tayong mga tao, may pag-asa din tayong lahat. Okay. Tingnan natin. Hope, yan ang ating pag-uusapan. Hope for the hopeless. Nung Tuesday, tinanong ko kayo at tiningnan ko yung reaction ninyo. Kung kayo po ay nag-aalala, sabi ninyo, nag-aalala din kayo. Pagkasunod kong tanong, sino yung mga nagtagumpay na sa pag-aalala? Wala ring makasagot ng diretsyong nakapagtagumpay na. Ngayon naman, ang panibagong tanong ko po sa inyo ay ganito. Sino yung mga hopeless ngayon? Wala. Okay. Pero kayo po ba may mga pinag-aalala sa buhay? Meron pa rin. May mga tumatango pa rin. Pero hindi pa naman kayo sa punto na hopeless? Hindi pa naman. Naniniwala ako sa iling ni Brother Monico. Pag ang doktor umiling, patay ang pasyente. Pero pag si Brother Monico ang umiling, buhay na buhay tayong lahat. Ano ho? Okay, yan. Sa mga kapatid ko sa atin pong Panginoon, pagnilayan natin yan. Pag-asa doon sa mga nawawala ng pag-asa. Wala man tayo sa punto na wala na tayong kapag-apag-asa, pero may mga pagkakataon, parang humihina ang atin pong pag-asa. Kaya pag-usapan natin ito. Sa Job, chapter 1, chapter 1, ito po ang ating makikita. Sabi riyan, there is a wealthy man named Job residing in an area called Uz with his extended family and vast flocks. He is blameless and upright, constantly mindful to live in a righteous manner. Yan. Mababasa natin yan sa una pa lang na bahagi ng Job chapter 1. Si Job ay isang mayaman pong tao. Hindi lang siya mayaman, kundi talagang mayaman na mayaman si Job. At meron po siyang katangian, siya ay blameless. Hindi mo makakakitaan ng mga dungis. No? Dungis ng pagkakasala, wala. And upright, matuwid, maayos ang pamumuhay, and constantly mindful to live in a righteous manner.
Okay? Matuwid, maayos ang kanya pong pamumuhay. Ganito pa po ang nangyari kay Job. Sabi riyan, God brags to Satan about Job's virtue. Pinagmamalaki po ng Panginoon si Job sa kanyang matuwid na pamumuhay, maayos na pamumuhay. But Satan contends that Job is only righteous because God has favored him generously. Yun. Ano ho? Pinupuri ng Panginoon si Job. Ipinagmamalaki kay Satan. Ang sabi ng Panginoon kay Satan, "Ako, nakikita mo ba itong lingkod ko na si Job? Napakamatuwid ng pamumuhay." Yun nga lang, meron pong isang nag-apila, si Satan. Ang sabi ni Satan, kaya lang naman matuwid ang pamumuhay niyan kasi pinagpapala mo, kasi pinagyayabong mo ang kanyang buhay. Ano pa ang sabi ni Satan? Satan dares God that if given the approval to inflict suffering, sabi po ni Satan, kung yan mayroong problemang pinagdaanan, yan kaya'y magiging matuwid pa? And Job will change and curse God. Okay? Job will change and curse God. Ano po ang nangyari? Ito. Dahil sa pag-aapila ni Satan para po mapakita kung talagang tapat, kung talagang matuwid na lingkod ng Diyos si Job, ito po ang nangyari. God permits Satan to abuse Job, to experiment with his brazen claim, but he forbids Satan to take Job's life in the manner. Ano sabi ni Yahweh? Ay, sige, pwede mong gawin. Ang gusto mo sa kanya, wag mo lamang siyang papatayin. Yun. Yan ang kanilang usapan. Ano ang nangyari sa ating Panginoon? Over the time of one day, listen to this. Over the time of one day, Job is given for reports. 4 na report sa loob lamang ng isang araw. Magkakadikit po yung oras. It's informing him that his sheep, servants, and 10 children have all died due to thieving intruders or natural disasters. Pakibalik muna yung kanilang mga pwesto, Brother Sandro, para makita ko yung mga kapatid natin. Yun. Okay? Napakinggan nyo po yung aking binasa. Tingnan nyo po Ang Panginoon, pinagmamalaki si Job. Sabi ng Panginoon kay Satan, kita mo yung lingkod ko na si Job. Nako, napakaayos ng pamumuhay, napakamatuwid. Aba, ito si Satan, kontrabida mga kapatid. Anong sabi niya? Kaya lang naman niya nagiging matuwid Kaya lang naman niya nagiging ganyang namumuhay ng ayon sa iyong kalooban kasi pinagpapala mo Subukan mo yan, na yan ay tanggalan nung mga nandun sa paligid na mga biyaya. Ewan ko lang kung yan ay maglingkod pa sa iyo. Ewan ko lang kung yan ay tumawag pa sa iyo ng Yahweh na ikaw ang Diyos. Ewan ko lang kung yan ay maging matuwid pa. Aba, anong sagot ni Yahweh? Okay, pwede mong gawin, pwede mong subukin, pwede mong tanggalin yung kung ano man nasa paligid niya. Yun nga lang, wag mo siyang papatayin. Yun. Ano ang ginawa ni Satan? Oo nga naman. Yung mga tauhan niya, yung mga tupa niya, kinuha ng yung tupa, kinuha ng mga magnanakaw at namatay ang mga tauhan. At ano pa ang nangyari? Yung kanyang lahat ng anak ay namatay lahat. Nakikinig pa po kayo mga kapatid? Amen. Amen. Ang tanong, nung mawala yung mga kabahagi ng yaman ni Job, nagbago na kaya si Job? May nagbago kaya kay Job? Tingnan natin sa ating Panginoon. Balik uli, Brother Sandro. Yan, okay. Yan. Over the time, nawala lahat, nawala lahat, nangamatay. Sabi sa Job chapter 1, ganito, Job reaps his clothes
and shaves his head in sorrow, yet he is still praises God in his prayers. Tingnan nyo nawala yung kabuhayan, namatay ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga anak namatay din. Pero anong sabi diyan? Ang ginawa lang ni Job, yung kanyang kasuotan, medyo pinagpupunit, at ito po yung pinakakabuhang verse niya. Ang sabi diyan, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Napakinggan niyo po. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Kahit na po napakatindi ng pinagdaanan ni Job sa ating Panginoon, ay papuri pa rin sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagbigay. Ang Diyos din ang bahalang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ewan ko kung masasabi natin yan pag may pagsubok tayo. O pakiano nga uli, Brother Sandro, yung mga kapatid natin. Pag may problema po kayo, yan pa rin ang ating sinasabi. Pag yung trabaho nawala, ang sasabihin pa rin natin ay ganito. Ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Pag nabawasan ang sahod, yan ka rin kaya ang bukang bibig natin. Amen. Diyos ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pag naka-schedule na yung uwi mo sa Pilipinas, hanggang ngayon hindi ka pa nakaka-uwi. Anong sasabihin? Hindi pa kalooban ng Diyos. Yan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Di ba? Kung wala ka pang anak, di ba matagal na. Ang Diyos ang magbibigay pero wala pa. Purihin ang Panginoon. Amen. Kung maedad ka na, wala ka pang asawa. Ang Diyos ang magbibigay, purihin ang Panginoon. Napakatindi po ni Job, Hindi ordinary yung nawala sa kanya, mga tauhan niya, yung kanyang mga napakaraming tupa nawala, lalo tigit yung kanyang mga anak nawala. Pero ang sabi doon, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang siyang kumuha, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Okay? O, balik ulit tayo, Brother Sandro. Yan. Okay. Anong sunod? Nako, meron na naman uli. Si Satan pumasok na naman uli. Ang sabi riyan, Satan arrives in heaven again, and God allows him another opportunity to test Job. This time, ang request ni Satan ay ganito. Job is distressed with terrible skin sores. Ang sabi ni Job kay Yahweh, nako, pinapupurihan ka pa rin. Kahit na nawala na yung kanyang mga tauhan, yung mga tupa, yung kanyang mga anak, ikaw pa rin ang pinupuri. Ano kaya kung subukin naman natin ang kanyang pangangatawan? Yun. Ano ang nangyari sa ating Panginoon? Then Satan, in Job chapter 2, verses 7 to 8, then Satan went out from the presence of the Lord, and he smote Job with sore boils from the sole of his foot to the crown of his head. And he took a potsherd to scrape himself while he was sitting among the ashes. Nandun po siya sa may lutuan, mga kapatid ko, sa ating Panginoon. At may kapiraso siyang palayok. At yung kapiraso na yun, yung nabasag na palayok, yun po yung kanyang ikinukuskus, anong tawag dito? Doon sa kanyang mga sugat-sugat sa katawan. Yan ang kanyang, yung kapiraso ng palayok, yun yung kanyang ano yan? Kung sa parang pinanghihilod, pinangkukuskus sa kanyang katawan na gano'n. Habang nandoon po siya sa may, na-imagine po ninyo,
Nandun sa may lutuan. Ano ho? Tapos yun ang kanyang, inaano lang, yung kanyang sugat. Hindi nahirati si Satan doon sa nawala sa kanya. Ang kanya namang sinubukan ay yung katawan mismo ni Job para matindi yung tama. Tingnan niyo po, mula ulo hanggang paa, punong-puno po ng sugat si Job, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Listen to this. Sa puntong iyon, kasi napakahirap po nung kalagayan na iniisip ko po no? Ang hirap ng kalagayan yan, kasi pati yung katawan niya na-damage na po Nagkaroon ng maraming sugat. Ngayon, di po ba kapag meron kang matinding pinagdaraanan, tayo ay naghahanap ng pag-asa kung nasaan yung atin pong pag-asa. Ang possible na hope ni Job ay dalawa lang po. Listen to this ha. Saan manggagaling yung posibleng pag-asa ni Job? Una po sa kanyang mga kaibigan sa chapter 2. Nasa chapter 2 na tayo ng Job. Ang unang pagmumulan, posibleng pagmulan ng kanya pong pag-asa ay ang kanyang mga kaibigan. 3 of Job's companions, Eliphaz, Bildad, and Zophar, arrived to comfort him, sitting with Job in silence for 7 days out of reverence for his grieving. Pagdating po ng 3 kaibigan na ito, mas sa ating Panginoon, awang-awa po sila kay Job. At sa patindi pong pinagdaraan ng sakit at hirap ni Job, sa kanyang pangangatawan man sa ating Panginoon, ang 3 pong ito'y umupo sa may tabi ni Job. At sila po ay hindi nagsasalita habang sila ay naroon, nakikidalamhati man sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang hirap ng kalagayang ganyan. Diba? Okay naman yon yung kanyang mga kasama na naroon sa kanyang tabi at nakikidalamhati, mga kapatid. Wala pong problema doon. Pero alam niyo po, maganda rin yung kaibigan na kapag meron kang pinagdadaanan, hinahaplos-haplos yung iyong tawag dito, balikat mo, di ba? O pakitingnan nga uli yung mga brother Sandro. Ayan, di ba? Pag meron kang nararamdaman sa iyong katawan, meron kang karamdaman o sakit, di ba masarap yung meron tao na nasa tabi mo, tapos hinahaplos-haplos yung iyong balikat, di ba? Ganon, Ayan. Kung medyong may masakit doon sa iyong kamay, Diyos ko, bakit itong dalawang ito'y naghahaplusan ng... Diyos ko, si Brother Rolly at si Sister Lisel, wag mo sasaktan ang bawat isa, ha? Parang okay lang yung haplos na gano'n, ha? Wag lang yung bugbugan, mga kapatid, ha? Amen. Okay. Di ba ang sarap nun, Parang yung kwento sa akin ng isang preacher, meron daw nagpa-pray over, mga kapatid. Sabi doon sa head disciple, sabi, brother, meron pong magpapa-pray over. Pray over. Sabi nung head disciple, sabi niya, sige, nasaan ba yung magpapa-pray over? Sabi nung isang preacher, nandito po sa may bahay. Yan. Sige, puntahan natin. Magdala ka ng El Shaddai oil. Kaya dala-dala nila El Shaddai oil. Pagpasok dun sa bahay, tanong agad noong head disciple, sabi nung head disciple, nasaan po yung may sakit? Yung magulang, sabi, ay nandito po sa aming kwarto. Dinala doon sa kwarto, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Pagpasok doon, ang ayos ng damit. Okay, maayos ang damit. Ano bang karamdaman mo, sister? Ano ba ang nararamdaman mo? Ano ba ang sakit mo? Nako, mga kapatid. Tinanggal yung damit doon sa may baraso. Pagtanggal ng damit sa may baraso, nagnanaknak ang sugat, mga kapatid. Sabi noong head disciple, brother, hawakan mo itong langis. Punasan mo siya. Ang lakas ng loob noong head disciple pumasok.
noong pupunasan na yung sugat, yung isa na ang pinagpunas, mga kapatid. Nandyan pa kayo, nakikinig kayo? Ha? Nai-imagine niyo po si Job? Kung si Brother Monico kaya, ang kaibigan ni Job, pagpunta mo roon sa tabi niya, kung may langis po kayo, lalagyan niyo kaya ng langis? Hinihintay ko yung pagtango ni o kaya pag-iling ni Brother Monico. Ako po, aaminin ko mga kapatid, mula ulo hanggang paa, may sugat, ay hindi ko po sigurado kung kaya kong haplusan ng langis, mga kapatid. Pero pray over siguro pwede, Pero yung haplos ng langis, mga kapatid, hindi ko masabi 100%, Diyos ko, Di ba? Parang yung sitwasyon ngayon, yung mga na-infect ng virus man sa ating Panginoon, may distance. Gusto nating bisitahin, gusto nating puntahan, pero hindi natin magawa. Ang hirap po ng kalagayang iyon, mga kapatid. Parang isolated ka, Nilalayo, Ang hirap po nun. Yung kalagayan ni Job, ang hirap din. Kaya, tingnan nyo po, yung mga kaibigan niyang tatlo, nag-upo lang doon sa mga gilid ni Job eh. Walang sinabi sa Bibliyang hinaplusan nila ng langis. Di ba? Tinitingnan ko si brother doon kung magsasabi sa aking ako, Brad, kayang-kaya kong gawin yun. Yung pag-asa ni Job na natitira niya na possible na mararamdaman niya na mayroong nagmamahal sa kanya, wala pong makalapit sa kanya, walang makadikit sa kanya. Sige, Brother Sandro, usod uli yun. Pangalawang pag-asa ni Job, ito ang matindi. Pangalawang pag-asa. Yung kanya pong asawa, sabi ganito, his wife, you urge him to denounce God and to give up and die. But Job protests, trying to endure his inflictions. Alam nyo man sa ating Panginoon, isa sa pag-asa dapat yung ating mga mahal sa buhay eh. Di ba? O ganarito po yung kompletong pagkakasulat niyan. Okay? Ito po yung kompleto. Ano sabi nung kanyang asawa sa Job chapter 2 verse 9 hanggang 10? Do you still retain your integrity? Curse God and die. Curse God and die. Okay? Tingnan nyo po. Mas ating pakibalik ulit, Brother Sandro. Yan. Okay? Tingnan nyo. Ang natitira niya, possible na pag-asa niya, ay ang kanya pong asawa. Di ba? Yan din naman eh. Ina-expect natin talaga mas sa ating Panginoon. Di ba? Mga mahal natin sa buhay. Ano sabi nung kanyang asawa kay Job? Isumpa mo na yan, Diyos mo na yan. Bakit pa isusumpa? Para mamatay ka na. Isumpa mo na yan, Diyos mo, para ikaw ay tuluyan ng mamatay. Halimbawa, meron kang sakit, sabihin sa iyo ng asawa mo yun, isumpa mo na yan si El Shaddai para mamatay ka na. Nakikinig pa kayo? Ano po yun? Para napakasakit nun, mga kapatid. Na ano po ninyo, nararamdaman po ninyo, ang sakit nun. Biruin mo, mga kapatid, sa ating Panginoon, sasabihan ka ng asawa mo, isumpa mo na ang Diyos. Isumpa mo na si Yahweh para mamatay ka na. Hindi ba pwedeng ang sabihin huwag ka mag-alala, manalangin tayo sa Diyos para pagalingin ka niya sa iyong karamdaman. Pero yung isang natitirang pag-asa ni Job, mukhang bumaliktad pa yata. Mukhang gusto na siyang mamatay. Pero siguro, yung intensity, yung bigat ng nakikita sa kanyang asawa, mas sa ating Panginoon, kaya niya siguro nasabi yun. Pero kahit na iyon, napakasakit. Kaya nga ang ating simbahan,
Hindi pumapayag po na maisabata sa Pilipinas yung tinatawag nating euthanasia. Kasi napakasakit po nun, mga kapatid ko, sa ating Panginoon. Kapag ang isang tao nakahiga na, nakaratay na, anong gagawin mo? Tuturukan ng, basta ituturok lang, tapos unti-unti nang mamamatay. Tinitingnan ko uli yung mayaman ditong kapatid natin sa ating Panginoon, si Brother Don. Napakahirap po nun. Ewan ko kung payag itong yung mahal mo sa buhay, kapag bedridden naman sa ating Panginoon, tuturukan mo na. Ako po, iniisip ko pa lang yung pagturok sa ating Panginoon. Diyos ko po, hindi ko na ma-imagine. Napakahirap po nun. Gabi mo in-inject sa kanya, pagising ng umaga, magigising pa kaya yon? Wala nang pagkagising sa umaga yon. Wala nang kangkantang pagkagising sa umaga. Hindi na nagising eh. Diba? Ang hirap nun. Ang mahal mo sa buhay. Kaya ano sabi ni Job? You speak as one of the foolish women speaks. Yun. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Tingnan niyo po, sa ating Panginoon. Meron pa pong verse yung napakaganda. Tingnan niyo po dito. But he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God and not accept in adversity? Balik tayo. Sabi roon sa panahon lang ba na nakatatanggap tayo ng maraming mga napakagandang mga biyaya sa Diyos? Sa panahon lang ba na ikaw ay pinagpapala? Sa panahon lang ba na tayo'y masagana, doon tayo kikilala, doon tayo sasamba sa Diyos? At pag meron tayong pangit na nangyari sa ating buhay, tayo ba'y tatalikod na sa Kanya? Matindi po ang pananampalataya ni Job. Tingnan niyo po ito, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Isa sa karakteristik na pinakita natin kanina kay Job ay ganito. He is blameless and upright, constantly mindful to live in a righteous manner even when he was in troubles. Ang isang karakteristik ni Job, kahit sa gitna po ng matinding suliranin, problema na dumarating sa kanya, hindi po siya nagbabago, mga kapatid. Hindi po nagbabago ang kanya pong pagiging matuwid, hindi nagbabago ang kanyang pagkilala sa Diyos, kahit napakabigat ng kanyang pinagdaraanan. Marahil mensahe yan para sa ating lahat ngayong hapong ito. Kung tayo ba ay mananatili sa Diyos, kung tayo ba ay maglilingkod sa Diyos o magiging matuwid pa rin sa gitna ng ating mga pinagdaraanan sa atin pong buhay. And listen to this. Sabi riyan, but he said to her, you speak as one of the foolish woman speaks. Shall we indeed accept good from God and not accept adversity? In all this, Job did not sin with his lips. Sa lahat ng mga bumukas sa bibig ni Job, sa panahon ng kanyang pagtitiis, sa panahon ng kanyang hirap man sa ating Panginoon, hindi po siya nagkasala. Yan ang pagkakaiba natin. Pag minsan tayo may mga pinagdaraanan, maraming bumubukas sa ating bibig. Kaya nga sabi po ng ating punong lingkod, medyo mag-ingat tayo sa ating pagsasalita. Kasi yung pagsasalita natin, meron pong kapangyarihan. Minsan, kapag maganda yung nangyayari, praise the Lord tayo. Sabi na yun, napapakinggan ko lang naman. Pag daw maganda, masagana ang pamumuhay, praise the Lord. Pag merong mga hirap na, praise the Lord. Parang tahimik si Sister Miguel ngayon.
Pag walang problema, praise the Lord. No? Talagang buhay na buhay. Pag may mabigat na pinagdaraanan sa buhay, nako, nagbabago ang pagpupuri sa Diyos. Medyo matamlay. So, lahat po ba ng kasama natin dito, masisigla pa kayo? Amen. Ha? Nasabi ko nung Tuesday, pinagbabawalan ni Brother Anton si Brother Don na palamya-lamya. Sabi niya, pare, huwag kang palamya-lamya. Huwag kang lulugo-lugo. Yung may katabi, pakitapik sa balikat yung katabi mo. Sabi mo, huwag kang lamya-lamya. Huwag kang pahina-hina. Sabi nung isa, huwag kang pasipon-sipon. Huwag kang paubo-ubo. Kaya pala sinasabi, natatakot siya. Si Job, kahit may problema, kahit mabigat ang pinagdaraanan, tuloy-tuloy pa rin ang sigla ng kanyang paglilingkod kay Yahweh at pagpupuri kay Yahweh. Amen. Amen? Amen. Listen to Amen. this. Alam nyo, di ba? Hindi naman namatay si Job. Kahit na medyo yung kanyang sister wife sinabi isumpa. Pero hindi sinumpa ni Job si Yahweh Kaya nanatili po ang kanyang buhay. Ito po ang nangyari mga kapatid. Yung ginamit ko pong salita ay reappearance of God's blessing to Job. Kasi po, di ba, nawala, pero alam nyo, bumalik po ang lahat. At ang sabi po rito, sa Job chapter 42 verse 10, ang sabi po ganito, yung naka-highlight po na medyo iba ang kulay. Ang sabi diyan, also the Lord gave Job twice as much as he had before. Yung pananatili ni Job kay Yahweh mas sa ating Panginoon, ang sabi riyan, yung mga nawala, ibinalik ni Yahweh. Kaya reappearance of God's blessing to Job. Yung mga nawala, ang sabi riyan, and also Lord gave Job twice as much as he had before. Dinoble pa mga kapatid. Tingnan nyo. God will restore what the devil has taken from you and much more. Yung may mga katabi, sabihin mo sa katabi mo, ibabalik ng Diyos ang nawala sa iyo. Doble pa. Diyos ko, hindi ko man naririnig, pero parang yung pagsasabi. Babalik ng Diyos. Amen. Oh. Ang aming buong sahod, Brother Ernie. Siklig, tumaapaw pa. Yun, praise the Lord. Pero yung iba, ang pagkakasabi ganito, ibabalik ng Diyos. Nawala sa iyo. Doble-doble pa. Diyos ko. Pag ganun ang tono, halata mo walang kabuhay-buhay, mga kapatid. Walang kapanipaniwala. Uulitin, yung mas buhay na buhay. Yung masigla. Sabi nung, ay babalik ng Diyos! Ibabalik ng Diyos. Yung nawala sa iyo. Aming sahod. Doble-doble pa. Doble pa. Yun. Pag ang salita, ang tono ng salita, ibabalik ng Diyos. Ano? Doble-doble pa. Walang kabuhay-buhay. Ano? Maniwala tayo kasi nangyari kay Job po ito, mga kapatid. Diba? Hindi ko ito kwento. Ito ay kwento ng isang karakter sa Biblia na dumaan sa matinding pagsubok na maraming nawala. Pero anong ginawa ni Yahweh? Ibinalik ni Yahweh doble-doble. Okay? Tingnan natin, basahin natin ito. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. Yung mga dati na buhay ni Job, ang sabi rin mas pinagpala ng Diyos ang buhay ni Job nang higit-higit pa doon sa dating kanyang buhay. Kaya naniniwala ako talaga, pagkatapos ng pandemyang ito, mas doble ang biyayang tatanggapin natin mula sa ating Diyos. Amen. Alam nyo, maraming balita na nakakawala ng pag-asa.
O kaya wag tayo basta-basta manonood ng balita. Yung nakakawala ng pag-asa, wag na natin pakikinggan iyon. Anong sabi ng mga balita? Nako, pagkatapos ng pandemyang ito, may susunod pa uli na mas matindi pa. Nako, Diyos ko po. Ewan ko na lang kung saan ka makakita ng pag-asa doon. Ang pakinggan natin ay salita ng Diyos. Amen? Amen. Ang pakinggan natin ay ang Amen salita po. ng Diyos. Mabubuhay tayong lahat. Amen. Yan ang paniwala ko. Pag alam nyo, itong nangyayaring ito, naniniwala din ako sa ating punong lingkod, sabi niya, tinuturuan tayo ng Diyos. Marami tayong dapat matutunan sa buhay, sa pangyayaring ito. At kapag tayo'y naturuan na ng Diyos at natuto tayo, kaya tumatagal po di ba sa eskwelahan? Kaya ang tagal ng pagtuturo, kasi medyo matagal tayong matuto. Kaya hanggang ngayon hindi pa umaalis yan sapagkat hindi pa tayo natututo mga kapatid. Are you still listening? Hindi pa tayo natututo, marami pa tayong dapat matutunan. Pero kapag tayo natuto na, mawawala na yan mga kapatid sa ating Panginoon. Ako, ang ganda ng ngiti ni brother doon. Kasi minsan makukulit pa rin talaga tayo, di ba? Sabi na, magbubukas na ang mall. Nako, marami mga Filipino takbuhan sa mall, Diyos ko po. Ano? Anong meron doon sa mall? Ano? Di ba? Ay, di pupunta ka roon. Nakakainip sa loob ng bahay. Kahit nakakainip, safe ka naman, di ba? Safe ka Amen naman po. lumabas ka. Naku, hindi mo alam. Yung makakaano mo kung ano bang sitwasyon noon, kung anong kalagayan noon man sa ating Panginoon. Di ba? Minsan di pa tayo natututo. Kaya medyo tumatagal pa ito ng konti. Pero naniniwala ako pag tayo natuto na, tatanggalin na talaga ito ng Diyos. At ang Diyos muling ibabalik ang sigla, muling ibabalik ng Diyos ang panibagong sigla sa atin pong buhay. Amen. Yung may katabi, sabihin mo, may pag-asa ka pa. Buhay ka pa Di ba? Anong sabi natin nung Tuesday? May dalawang bagay na pinakamahalaga sa panahon ngayon. Ano yung unang pinakamahalaga? Buhay ka. Malusog ka, malakas ka. At pangalawa, kumakain ka. Yun ang dalawang napakahalaga sa panahon ngayon, mga kapatid ko, sa ating Panginoon. Kasi kung hindi ka naman kakain, hindi ka rin mabubuhay. Kaya isinama natin yung pagkain. No? Yan. Okay? So tingnan natin ang sunod, brother. Sa Job chapter 42 verse 13 to 15, sabi po'y ganito, and he also had 7 sons and 3 daughters. Tingnan nyo, namatay sila pero binalik The first daughter, he named Himima. The second, Keziah. And the third, Kerin Hapuk. Sa verse 15, ang sabi ganito, nowhere in all the land were there found women as beautiful as Job's daughter, and their father granted them an inheritance along with their brothers. Tingnan niyo po, yung nawala kay Job na mga anak niya, pinalitan ni Yahweh. At sabi doon, yung mga babae, walang makakatumbas sa ganda ng mga babaeng anak ni Job doon sa kanilang lugar. Ay, sobrang kagaganda nito. Siguro kung merong sayawan, yung sayawan sa probinsya, di ba, yung kinukuha yung babae, pag pinaupo mo itong mga anak ni Job, hindi mababangko mga kapatid. Sila ang pinakamaganda doon sa kanilang lugar Di ba? Siguro tasan kami nakaranas ng gano'n. Yung pinauupo yung babae, tapos yung mga lalaki lalapit doon. Naranasan pala ni Brother John, no? Di ba? Brother Raul, naranasan din. Nako, Sister Miguela, hindi ba kayo nababangko? Hindi pa nga tumutugtog yung plaka, tumatayo na. Hindi. Nag-i-intro pala yung tugtog, nilalapitan na kayo.
Masaya, brother eh. Wala pa yung... Brother Di ba Ernie, hindi na nag-uumpisa yung tugtog, brother? Marami nag-aagawan. Intro pa lang, di ba? Intro pa lang. Pala ng plaka, tumatayo na. Yung plaka, igaganon pa lang yung pinaka-ano ng plaka, may Nag-aagawan, brother. Hindi mo nga alam kung ano yung tugtog eh. Nilalapitan ka na agad. Hindi mo alam kung sweet o chacha. Di ba? Pero lumalapit na agad. Ayan. Siguro kung ganun man sa ating Panginoon, sila ay kuhain talaga eh. No? Kasi alam nyo, medyo mahirap yan. Napag-isip-isip ko, ano? Naabutan ko rin kasi yun eh, yung may pupunta sa unahan, tapos kukuhain yung babae. Medyo merong disadvantage sa babae po yan, mga kapatid eh. Di ba? Siguro naiunawaan niyo yung gusto kong sabihin eh. Ang hirap dyan, pag ikaw ay nabangko, mga kapatid. Di 10 kayo, kinuha na yung siyam, ikaw na lang ang natitira. Ewan ko, naranasan ni Sister Miguel na yan. Hindi ako nababangko, bro, kasi taga-kulikta ako. Hindi ka na nababangko. Pero ang laking hirap nun sa babae, no po. Kaya alam nyo, kung nangyayari pa yan, may i-advise ako eh. Advice ko dyan, kung nangyayari pa, magrenta ka na lang ng lalaki na kukuha sa iyo pag walang kumuha. Di ba? Bibigyan kita 1 buong manok. Basta pag walang kumuha sa akin. Partner for hire. Partner for hire. Kausapin mo na agad, di ba? Bago mag-umpisa. O pag ako walang kumuha, takbo ka agad. Kunin mo agad ako. Yun. No? Pero huwag ka mag-alala. May dala akong manok dyan. Nasa bayong. Okay. Ay, kagaganda raw. Sabi doon eh. Walang kasing ganda sa kanilang lugar sa panahon ni Job. Ang kanyang mga anak, sobrang pinagpala. Ito pa po. Tinan nyo man sa ating Panginoon, ha? Oh, Brad, parang ayaw tumakbo, Brad. Ayan. Okay. Parang nagtotok ako sa sa harapan mga kapatid, ano? Medyo pinapawisan din. Job chapter 42 verse 16 to 17. Ang sabi diyan, after this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation. And so he died old and full of years. Okay? Tingnan niyo po ha. Sabi diyan, nabuhay si Job ng 140 years pa. At ang sabi diyan, nakita niya ang kanyang mga anak. Ito yung pangalawa na ha, nawala yung una. Pangalawang mga anak, ang kanilang mga anak hanggang 4th generation. Napakaganda po nun sa ating Panginoon. Tingnan nyo ha. After na si Job, mawala ang lahat, at after na siya po ay magkasakit ng todo-todo, binalik ng Diyos. At siya'y nabuhay pa ng 140 years old. Nagkaroon pa siya ng anak, nakita pa yung mga apo niya hanggang 4th generation. Kaya naniniwala po ako sa ating Panginoon eh. Pag ang tao na natiling tapat sa Diyos, pag ang tao na natiling naninindigan sa kanyang pananampalataya sa Diyos, may daanan man siyang problema ngayon. Pero merong panibagong bukas at mahabang bukas na pwedeng maipagkaloob ang Diyos. Di ba? Nakita niyo po mga kapatid ko sa ating Panginoon, di ba nanganib na yung buhay ni Job? Nakahiga na lang siya doon sa may abuhan. Di ba? At yung piraso ng yung may piraso na lang doon ng palayok na kanyang kinukuskus sa katawan. Ibig sabihin mamamatay na siya.
Tapos tingnan niyo po, nabuhay pa siya ng 140 years old, 40 years. At yung mga apo niya hanggang 4th generation, nakita pa niya, tingnan niyo yun. Kahit sa gitna ng matinding problemang pinagdaraanan, hindi doon natatapos ang lahat-lahat sa buhay kapag tayo'y nanindigan sa Diyos. Pwedeng bigyan tayo ng mahabang panahon ng Diyos para magtagumpay sa buhay. Amen? Kaya alam nyo, itong taon ng 2020, huwag natin ibibigay kay Satanas. Nakikinig kayo? Huwag natin ibibigay kay Satan ang taon ng 2020. Ito'y kailangang ating kunin sa Kanya. Kailangang manindigan ang mga anak ni Yahweh El Shaddai na hindi ito taon ng pagkanyang pagsalakay, kundi ang taong ito ay taon pa rin ni Yahweh El Shaddai. Taon pa rin ng Panginoong Jesus. Ang taong ito ay para sa Diyos pa rin. Amen. Laksan-laksan nyo naman po ng amen ninyo para mapakinggan tayo ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Huwag natin ibibigay sa Kanya. Ito ay panahon ng ating Panginoong Jesus. Ito ay para sa Diyos. Taon na ito ng Diyos. Amen. Sabihin natin, para sa akin ang taong ito. Biyaya Para sa akin ang taong ito. Para sa akin ang taong ito. Kasi pag sinabi mo nang wala nang pag-asa ata ang taong ito. Sana po. Pag sinabi mo sa sarili mo araw-araw, wala na atang pag-asa. Kaya sa susunod na lang na taon ako babawi, hindi. Kahit sa panahong alanganin, pwedeng gumawa ang Diyos ng himala. Pwedeng maghimala si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Okay. Amen. Tuloy tayo, mga kapatid ko po sa ating Panginoon. Ayan. Sabi rito ay ganito po sa ating binasa. Kaya yung dinagdaanan ni Job, ito yung reflection. Kahit daw minsan ng puno, putulin mo ang mga sanga, uusbong pa rin. Kahit ang ugat ay matanda na, pag nadiligan, muling mabubuhay at muling tumutubo. Amen. Si Confucius, meron po siyang isang prinsipyo. Sabi niya ganito, our greatest glory is not in never falling. Our greatest glory is not in never falling, but it rising every time we fall. Ang pinaka-greatest na glory ay hindi yung hindi ka bumabagsak. May mga pagkakataon makikita ang sarili bumabagsak. Pero ang greatest glory daw ay pagkatapos mong bumagsak, natututo kang tumayo, natuto tayong manindigan, tayo ay natututo na hindi manatiling nakabagsak, kundi tayo ay tumatayo. Amen. 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 Ang greatest glory ay hindi tayo bumabagsak. May mga pagkakataon, oo, bumabagsak tayo, nadadapa tayo, pero hindi yun ang pinaka-greatest glory. Yung nananatili ka nakatayo, hindi yun. Kundi ang pinaka-greatest na glory, pagkatapos mong bumagsak, pagkatapos mong madapa, ikaw ay tumatayo at ikaw ay naninindigan muli. Amen po. Amen. Kasi hindi natin maiiwasan yon. Minsan talaga tayo bumabagsak talaga tayo. Ano ho? Pero pag bumagsak na, ang greatest glory ay yung iyong ating pagtayo. Huwag yung pag nadapa na, bumagsak na. Sabi, ay, wala na talaga. Wala nang kapag-apag-asa. Are you still listening? Amen. Meron pong isang siguro sa mga susunod ko,
bibigyan ng talk iyon. Ano ho? Meron akong isang topic tungkol diyan sa bahagi na yan. Kasi alam nyo, yung mga sikat po na mga katulad ni si Sir Sylvester Stallone, di ba? Sikat na sikat, action star, di ba? Kilalang kilala, pero yung kanyang pinag-umpisahan, mga kapatid, hindi po siya kilala. Ha? Ang dami niya pong ang dami niyang mga ginawa kasi noon gusto talaga niya mag-artista, mga kapatid. Yung pelikula niya na yung pelikula niyang sumikat? Yung Rambo. Di ba yung Rambo? Ang ginawa po niya doon, ang istorya niya, sinulat niya yan, yung Rambong palabas. Okay? Hindi ko lang maano ngayon sa susunod, bigay ko yung exact. Sumulat po siya, tapos binigay niya doon sa producer. Nagkaroon pa sila ng bargain yan eh. Ang sabi doon, sige, para hindi magustuhan ng producer eh. So lagi siyang nandun, lagi siyang pumupunta dahil meron nga siyang naisulat na maganda, nagustuhan naman. Sige, kukunin ko 'yan, tapos ako ang kukuha ng gaganap. Hindi pumayag si Sylvester. Alam niyo man sa ating Panginoon, nakailang beses po. Tapos may nag-offer sa kanya kasi maganda yung pagkakasulat. May nag-offer sa kanya ang taas ng halaga. Sabi, kukunin ko 'yan, babayaran kita ng ganito. Pero hindi ikaw ang bida. Ay, hindi pa rin pumayag si Sylvester. Ano ang ginawa niya? Sige, ikaw ang bida, pero ganito lang ang bayad. Alam nyo, naging patok po yun. Ano po yung kinikwento ko? Kahit marami tayong beses na bumabagsak, tumayo lang tayo, merong pag-asa. Sus ko, yung iba parang walang pag-asa. Parang tinitingnan ko. Yung iba sa video, parang yung kanta, malayo ang tingin. Hallelujah. Wala namang tinatana. Okay. Ulitin ko ha, maaring may pagbagsak, pero hindi yun ang greatest glory. Ang greatest glory, pagkatapos bumagsak, tatayo tayo. Okay? Amen. Tuloy tayo, mga kapatid ko po sa ating Panginoon. Listen to this. Hope for the hopeless. Hope for the hopeless. The hopeless. Ano po kaya at paano natin makakamtan yan? Unang punto. Para magkaroon tayo ng pag-asa, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, unang dapat tatandaan, we need to gain God's perspective. We need to gain God's perspective. Kailangan alam natin ang tungkol sa Diyos. Dapat alam natin kung ano ang pag-iisip ng Diyos. Kaya ang sabi po'y ganito eh. But he said to her, sabi sa kanyang misis, sabi ni Job, you speak as one of the foolish woman speaks. Kaya yan yung, ni Job sinabi sa kanyang asawa. Ikaw, ang iyong sinasabi ay katulad ng mga foolish na mga babae. Ibig sabihin, walang alam. Mangmang. Yun ang sinasabi niya. Shall we indeed accept good from God and not accept adversity? Tatanggapin mo lang ba ang Diyos pag maganda ang nangyayari sa buhay mo? Pag may pagsubok na, ayaw ka na sa Diyos? Yung, tingnan niyo po, si Job, kilalang-kilala niya ang ating Diyos. Kaya yan ang una. We need to gain, para magkaroon tayo ng pag-asa, we need to gain God's perspective. Okay? Now, mga kapatid ko po sa ating pong Panginoon. Okay? Tingnan natin ito. Nothing is quiet, so stressful as not having or not knowing where we are going. Yan yung nakaka-stress. Di ba? Kapag halimbawa nagbiyahe ka, hindi mo alam yung pupuntahan mo, stressful po yun. Siguro nakaranas po kayo ng ganoon, mga kapatid. Di po ba? Diba, may pupuntahan kang lugar, hindi mo alam kung paano ka makakarating doon. Nakaka-stress po yun. At yan din ang problema natin. Bakit nawawalan tayo ng pag-asa? Bakit nai-stress tayo? Bakit tayo ay nag-aalala? Kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang iniisip ng Diyos. Hindi natin alam kung
Ano ba ang plano ng Diyos? Kaya yun ang nakaka-stress. Yun ang nakakapag-alala. Doon tayo manadadaya ng kaaway, kaya minsan nawawalan tayo ng pag-asa sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Pag tinanong ko kayo kung alam niyo po ang mangyayari sa mga susunod na ano, may maisasagot kaya tayo? Ang lakas ng iling ni brother Rolly, lakas ng iling. Hindi. Hindi ko talaga alam, Brad. Ayan. Pag hindi natin alam at hindi natin kilala ang Diyos, ang magiging resulta nito, mawawalan tayo ng pag-asa. Are you still listening? We need to gain God's perspective. Kailangan maunawaan natin kung ano ang iniisip ng Diyos. Maunawaan natin kung ano ang plano ng Diyos para sa atin pong buhay. Kasi kapag hindi natin tinanggap yon at hindi natin niyakap ang magandang plano ng Diyos para sa atin, mawawalan nga tayo ng pag-asa sapagkat uncertain ang mga bagay na darating pa, mga kapatid. Kaya tinuturuan tayo ni Job. Anong sabi niya sa kanyang asawa? Ikaw katulad ng mga mangmang na nariyan ang iyong nasa isip. Sa panahon lang ba ng masagana tayo maniniwala sa Diyos? Sa panahon lang ba na napakaganda ng nangyayari sa atin, doon lang ba tayo yayakap sa Diyos? Kaya anong sabi niya? Hindi. Kahit sa gitna ng hirap, kahit sa gitna ng pagsubok, kailangan tayo ay nasa Diyos pa rin. Anong ibig sabihin? Kilala niya ang ating Diyos. Kung alam natin kung ano ang perspektibo ng ating Diyos para sa atin, yan din ang ating sasabihin. Ano ang sasabihin natin? Kahit may pagsubok ako ngayon, kahit may pinagdaraanan akong matinding problema ngayon, naniniwala pa rin ako at maniniwala pa rin ako sa magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Amen. Di po ba? Kaya minsan nagkakawendang-wendang tayo kasi hindi na tayo naniniwala sa kung anong magandang plano ng Diyos. Ano ang tinitingnan lang natin? Yung sitwasyon sa ating paligid. Yung nangyayari lang sa ating paligid ang tinitingnan natin. Hindi natin tinitingnan kung ano ang magandang plano ng Diyos para sa ating lahat. Yung may katabi, pakitapik yung katabi mo, sabihin mo, kahit may pagsubok tayo ngayon, maganda pa rin ang plano ng Diyos para sa atin. Maganda pa rin ang plano ng Diyos para sa atin. Amen? Amen. Okay. Listen to this. Sabi po ni St. James, chapter 1, verse 2 hanggang 4, My brothers, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith works patience. Okay? Ayan. Pakibalik, brother. Sige. Ayan. Okay. Nasa na tayo? Patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and enter one thing, nothing. Ano sabi diyan? My brothers, count it all joy. Kung ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, kung ikaw ay dumadaan sa mga tukso ng iyong buhay, sa matinding mga temptations sa iyong buhay, manatili kang matatag, manatili kang nagtsatsaga sapagkat yung yung katsagaan ay magbubunga ng pagiging perpekto at maayos para sa atin. Amen. Kapag dumadaan tayo, ang sabi roon, maging masaya ka pa rin. Kapag dumadaan sa problema at mga pagsubok, dapat masaya pa rin. Humalakak nga po kayo, yung iba, pakinggan ko nga ang halakak ng mga kapatid natin. Ayan. Yung mga sige nga, halakak nga, yung mga unmute. 1, 2, 3, go. Halakak nga.
Nakakatakot yung halakak ninyo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Parang parang hindi pang comedy, mukhang pang horror yung halakak ninyo, mga kahit sa gitna ng matinding problema, anong sabi ni St. James? Manatili ka pa rin na ikaw ay masaya kahit sa gitna ng matinding pinagdaraanan. Amen? So yan ang itinuturo sa atin ng ating Diyos. Okay? O, pangalawa. Yan. Okay? Tandaan na. Ang una po, para hindi maging hopeless, we need to gain God's perspective. Second is, we need to live in the presence. That would be the second point that we should know about hope for the hopeless. We need to live in the present tense. Listen to this. Sabi riyan sa verse 22 ng Job chapter 1, in all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Sabi roon, si Job, sa kabila ng kanyang pinagdaraan ng iyon, okay, hindi siya nagkasala at hindi man lang niya sinisi ang Diyos sa kanyang mga pinagdaraanan. Yung pagtingin ni Job sa ating Panginoon, hindi po tiningnan ni Job yung nakaraan. Okay? Hindi tiningnan ni Job yung nakaraan na, Lord, bakit naman ganito yung pinagdaraanan ko ngayon? Noon, napakasagana ko, napakaayos ng buhay ko, pero bakit ngayon, Lord, ang tindi ng problema, ang tindi ng pagsubok na aking pinagdaraanan, bakit, Lord? Wala po siyang sinabing ganon. Sa may bandang itaas pa po niyan yung ating verse, di ba, yung binasa ko kanina. Anong sabi ni Job? Ang Diyos ang siyang nagbigay, siya rin ang may karapatang kumuha, purihin si Yahweh. Di ba? Sa lahat ng yan man sa ating Panginoon, hindi niya tiningnan yun. Ang problema sa atin, kaya minsan nawawalan tayo ng pag-asa, sapagkat tinitingnan natin yung maganda noon. O balik mo ulit, Brother Sandro, sa mga kapatid natin para makita ko. Kasi minsan ganoon tayo eh. Kaya nagiging hopeless tayo, mga kapatid, sapagkat binabalikan natin yung mga nakaraan na. Ano yung nakaraan? Ang laki ng sahod mo. Nako, talaga. Pag nagpadala ka, ang tawag sa amin dyan sa Quezon ay paldo. Yung pinapadala mo, talaga, Diyos ko po, makakabili ka ng bahay sa ilalim ng lupa. Ay, iba ba sa ilalim ng lupa? Makakabili ka ng bahay sa ibabaw ng bundok. No? Ang laki ng sahod mo. Tapos pag ang dami mong nabibili. No? Talaga napakasagana. Yun ang ating tinitingnan. Kaya nung makaranas ng ganitong sitwasyon, na walang trabaho, dahil walang trabaho, walang trabaho, walang kita. Paano na ako? Noon ang ayos ng buhay ko, noon nasagana ng buhay. Noon, pag lumabas ako, hindi ako natatakot. Ngayon, pag lumabas ako, nakakatakot. Ngayon, noon, pag may nakita akong tao, masaya ako. Pero ngayon, pag may nakita ako, nakasalubong, mukhang malungkot na ako, takot na ako. Diba? Minsan ang tingin natin sa tao, hindi na tao eh. Minsan virus na, mga kapatid. Noon lagi tayo eh. Tinitingnan natin yung nangyari noon. Kaya nahu-hopeless. Kaya nanghihina tayo kasi tinitingnan lagi natin yon. Si Job, hindi. Si Job, marunong tumingin. Marunong tumayo. Kung ano yung nararanasan niya ngayon, hindi niya pwedeng i-compare doon sa nakaraan, kundi ang ginagawa ni Job, kung ano ang ang ginawa ni Job, kung ano ang kanyang pinagdaraanan noon, yun ang kanyang hinaharap. Kaya hindi siya nawalan ng pag-asa. Bakit? Marunong si Job. Yung kanyang dinaanan noon, hindi na niya yung nililingon ng nililingon. Kasi may pagkakaiba nga ngayon.
Are you still listening po? Ang sabi diyan, kapag naibalik, ano ang tawag? New normal. Normal, pero bagong normal. Ano ang tawag sa bagong normal? New normal. Bagong normal, hindi new normal. Yung new normal, medyo abnormal pa rin yun, mga kapatid. Di ba? Medyo pinaganda lang, pero abnormal pa rin. Hindi normal. Abnormal pa rin. Medyo pinaganda lang. Kung yun ang sitwasyon natin ngayon, wala tayong magagawa. Sapagkat yun ang ngayon, kailangang tumayo tayo at harapin natin kung ano ang sitwasyon na ating pinagdaraanan ngayon. Amen. Sabi dito'y ganito, those who live in the past are still enslaved of yesterday. Yung lahat ng nabubuhay sa kanakaraan, alipin pa rin doon sa nakaraan pa rin. Nakikinig kayo? Sabi po ay ganito. Yesterday is a canceled check, but now is cash. Anong gusto ninyo? Cancel check o cash? Cash. Yung nakaraan po, cancel check na yon. Tapos na yun eh. Di po ba? Ano ngayon? Ito yung cash. Kaya pag nabuhay tayo roon, man sa ating Panginoon, hindi tayo makakapamuhay ng maayos ngayon. Move on. Di ba? Hindi lang move on kundi hindi tayo matututong harapin kung ano yung nangyayari ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, tanggapin mo na ang katotohanan. Na ganito muna tayo ngayon. Ganito tayo ngayon. Di ba? Social distance muna. Amen? Ha? Pero wag mawawala yung pag-asa na may magandang mangyayari kinabukasan. Amen. Baka tapos na yung requirement sa pagsusuot ng mask, nakamas pa rin tayo, mga kapatid. Yun ang tawag doon, hindi ka na makamove on doon sa nakalipas. Di ba? Wala na yung virus, pero hindi pa rin tayo makalabas ng bahay, hindi na tayo makamove on. May problema na yun, mga kapatid. Ayan, lahat ng yan matatapos. Tuloy tayo. Makinig po kayo, ha? Sabi ganito, the name that God gave Himself, sa book of Exodus po, ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa kanyang sarili, ay yung salita pong I am. Not I was, and not I will be. Yun ang binigay niya, I am who I am. Not I was, and not I will be. Bakit? Let us not live in the past, nor let us not worry about the future. Hindi kailangang mabuhay doon sa nakaraan at hindi kailangang mag-alala doon sa darating sapagkat ang nakakaalam lang ay ang ating Diyos kung ano ang mangyayari sa atin. Amen. We need to live in the present tense. Kahit na medyo abnormal, kailangang makaisip tayong gawing normal ang lahat. Amen po. Amen. Now, sabi riyan, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen? Amen. Titingnan ko yung mga hitsura. Tayo aawit muna ngayon sandali. Mag-aalas 4 na pala. Akala ko alas 3 pa lang, mga kapatid. Mag-talk niyan, mag-time. This is the Lord. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah! This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad and be glad. So this is the day that the Lord has
This is This the is time the day the that the Lord Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the time. This is the time. This is the time that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the place. This is the place. This is the place that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the place that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the place. This is the place. This is the place that the Lord has made. Purihin ang Panginoon. Purihin natin Amen. ang ating Diyos. Yung napakalakas na papuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Huwag na po kayong umupo, tumayo na lang. At habang ako'y nagsasalita, ayan, okay? Balik tayo, brother. Ayan. We need to live in the present tense. And finally, we need to spend time with the Lord. Sabi ganito, God will restore what the devil has taken from you, and much, much more. The Lord bless the latter part Sister of Kat, mahina po ang than sounds. the former part. Ang Diyos, mga kapatid ko, o si Job, ang sabi riyan, siya ay pinagpala ng ating Diyos hanggang doon sa huling bahagi ng kanya pong buhay. Anong ibig sabihin? Hanggang sa huling bahagi ng chapter po ng book ng Job, nababanggit pa rin ang Diyos. Anong ibig sabihin? Sa dahaba ng pinagdaanan ni Job, sa 140 years ng buhay ni Job, hindi po nawala ang ating Diyos. Hindi po iniwanan ni Job ang ating Diyos. Hindi niya itinakwil ang ating Diyos. Mga kapatid ko sa ating Panginoon, yan, Brad, ano muna yan. Ang paalala, make a habit of personal prayer because it lowers the intense of our emotion. And when we spend time with the Lord through prayer, it breaks the power of being a slave of the bad situation in our lives. Kapag tayo ay nagbibigay ng panahon sa Diyos, nagbibigay ng oras sa atin pong Panginoon, yung matinding ating pinagdaraanan, kapag tayo nananalangin sa ating Diyos, nababawasan yung intense ng ating emosyon. At napapalaya tayo sa pagiging slave ng pangit na sitwasyon na ating pinagdaraanan. Upang maalis ang pagiging hopeless natin, we need to spend time with the Lord. Sabi sa ating binasa, kailangan natin ng Diyos. For there is hope for a tree. If it is cut down, that it will sprout again, and that its tender shoots will not cease, though its root may grow old in the earth, and its stump may die in the ground. Yet all the scent of water will it will bud and bring forth branches like a plant. Alam niyo mga kapatid ko sa ating Panginoon, ang tanging pag-asa natin ay ang ating Diyos. At dahil ang pag-asa natin ay ang ating Diyos, huwag tayong manghinawa na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Tularan natin si Job. Mula dun sa umpisang kasaysayan ng buhay ni Job, hanggang doon sa huli.
Ito ang ipinapaabot sa ating lahat. Hindi nawaglit sa paningin ng Diyos si Job at hindi lalo tigit nawaglit sa paningin ni Job si Yahweh. Hanggang sa kahulihang sandali, sa Diyos pa rin siya. We need to gain God's perspective. We need to live in the presence. And we need to spend time with the Lord every day. Sa oras pong ito, baka meron po kayong prayer request. Nasa loob ng sobre ang inyong kahilingang isinulat sa munting papel. Ganon din ang inyong mga alay para sa ating Diyos. Kasama na rin diyan ang inyo pong tithes, mga kapatid. Hawakan niyo po habang kayo ay nakatayo at ilagay sa inyong dibdib. And I invite you to close your eyes whenever you are. Nandun ka sa iyong tahanan, nasa iyong kwarto, kahit nasaan ka o nasa sasakyan. Ang iyong sarili ay ibigay mo sa Diyos. Ang iyong sarili ngayon ay pilitin mong mailagay sa presensya ng ating Diyos. Ilapit mo ang iyong sarili sa Kanya. Sapagkat sa maraming panahon ng ating buhay, maaaring tayo ay nawalay sa Kanya. Kung kaya naman, madali tayong mag-alala, madali tayong matakot, madali tayong mabalisa, madali tayong manghina at mawalan ng pag-asa. Sapagkat may mga sandali sa ating buhay na mas iniisip natin ang problema, mas iniisip natin na yung mga pangit na sitwasyon na ating pinagdaraanan. Tandaan natin si Job, ang kanyang pananaw, ang sabi niya, kahit may mawala sa kanya, si Yahweh pa rin ang kanyang pupurihin at ang kanyang Diyos. Marahil sa pagkakataong ito, yan ang gustong sabihin sa atin ng ating Diyos. Gayahin mo si Job. Kahit may problema siya, sa akin pa rin siya naglilingkod. Kahit ang bigat ng kanyang pinagdaraanan, sa akin pa rin siya naglilingkod. Kahit ang tindi ng kanyang problema, ako pa rin ang Diyos niya. Kahit ang tindi ng kanyang pagsubok, ako pa rin ang kanyang Diyos. Kahit may karamdaman siya, ako pa rin ang kanyang Diyos. Nawa sa hapong ito, maipagmalaki din tayo ng Diyos. At sabihin niya sa lahat, itong anak ko na ito, kahit walang trabaho ngayon, ako pa rin ang kanyang Diyos. Kahit walang sinasahod ngayon, ako pa rin ang kanyang Diyos. Kahit alam ko na nabibigatan itong anak ko na ito, ako pa rin ang kanyang Diyos. Kahit alam ko, nanghihina minsan ang aking anak na ito, ako pa rin ang kanyang Diyos. Kahit minsan, parang medyo nawawalan ng pag-asa, ako pa rin ang kanyang Diyos. Mga kapatid kong minamahal, nawa masabi ng Diyos at maipagmalaki tayo tulad ng ginawa kay Job. Sa paanong paraan? Kahit minsan bumabagsak tayo, manindigan tayo sa ating Diyos. At habang nakapikit ang iyong mata, sabihin mo ito sa Panginoon. Kahit
nakapikit ang iyong mata, sabihin mo sa ating Diyos, ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, Ako'y mangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatagman. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking lagilaan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ikaw'y sasambahin, paligid na ng maging Jesus. Kahit may suliran man ang lagi kang awitan, ikaw lamang. kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang. Sabihin mo sa iyong sarili at sabihin mo sa ating Diyos, hallelujah. Kahit kailan, sabihin natin sa Panginoon, yan ang aming pinaninindigan. Yan ang aming pinaniniwalaan, Panginoon. Rababakandaya rabaseke. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang. Pag-ibig mo, gawin natin isang pangungusap sa Diyos. Kahit kailan, sabihin mo sa Panginoon, mula sa iyong puso, sabihin mo sa ating Diyos, Rababakandaya rabaseke. Yarabakandaya rabaseke. Kahit kailan, naniniwala ako, naniniwala ako sa ngalan ni Jesus. Naniniwala ako kahit saan ka naroroon. Naniniwala ako
Nasaan man kayo mga kapatid, kung meron mang interruption sa internet, na medyo napuputol ang tunog sa iyong kinalalagyan. But I believe ang Diyos ang siyang nangungusap sa bawat isa ngayon, sa bawat isa sa atin ngayon. At sa kanyang biyaya, naniniwala ako, inaabot tayong lahat ng ating Diyos. Inaabot tayong lahat ng ating Diyos. Kinakatagpo ng Panginoon ang bawat isa na narito sa Zoom na ito, gayon din ang mga kapatid nating nanonood sa FB Live. Kaya sa pangalan ng Panginoong Jesus, I pray, Heavenly Father, katagpuin mo ang buhay ng bawat isa in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang Diyos na nagpagaling kay Job. Naniniwala ako sa lahat ng may karamdaman sa ngalan na Jesus ay kaya mo ring pagalingin. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus. Kung may nararamdaman tayo sa ating pangangatawan, angkinin natin ang biyaya ng ating Diyos na kagalingan ay kanyang pinadadaloy sa bawat isa sa atin ngayong hapong ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pawiin mo, Panginoon, ang anumang takot, ang anumang pagamba sa kalooban ng bawat isa, sa isipan ng bawat isa, Panginoon. Pawiin mo po ang lahat ng ito in the name of Jesus. And Heavenly Father, nananalig kami tulad ng ginawa mo kay Job, ang restoration, ang pagdating muli, Panginoon, ng biyaya mula sa iyo. Inaangkin namin ito ibubuhos mo sapagkat ikaw ang aming pag-asa at sa iyo nagmumula ang aming pag-asa. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, ibuhos mo ang masaganang pagpapala ng iyong presensya sa aking mga kapatid ngayon, saan man sila naroroon. Rabakande ya rabaseke, ya rabasanda ya rabaseke tayo rabakande. Aming Diyos, maraming salamat. Inaangking ko po, lahat kami ay may buhay na pag-asa. Lahat kami ay may masiglang pag-asa. Lahat kami ay aasa sapagkat ikaw ang maasahang Diyos. Kung anong ginawa mo kay Job na pagdating ng biyaya, gawin mo rin sa bawat isa sa amin pagkatapos ng mga pagsubok na ito. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, Panginoon, aking panalangin ang mga prayer request nila na nasa kanilang dibdib ngayon na dinadama ang iyong pagtugon, Yahweh. Inaangking ko ang mga prayer request nilang naisulat sa munting papel ay binigyan mo na ng katugunan in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat ng mga nagbigay ng offering, ng mga handog sa iyong gawain, inaangking ko, pinagpala mo ang lahat. At lahat ng magbibigay ng tithes, I speak blessing to each and every one of them. In the name of Jesus, inaangking ko, buhos-buhos na pagpapala ang iyong ipagkakaloob. Pagpalain mo ang lahat ng aking mga kapatid, ang lahat ng mga manggagawa, ang council preachers, ang core group sa chapter na ito, at ang lahat ng mga mang-aawit mo, lahat ng mga kabataan, patuloy mong pagpalain. Pagpalain ang aming ginagawa at ang gawain mo sa lugar na ito sa tuwi-tuwi na. Maraming salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Everybody says, Amen. Everybody say Amen. Amen. Ibaba ang mga hawak kamay. Amen. Amen. May pwedeng Amen. hawakan. Amen. Amen. Let's give Amen. thanks with a grateful heart.
Give thanks. Give and praise to Cause his name Jesus Christ. Let the weak say, and let the poor say, because of what Because of what Lord has done. for us. And let the weak Let say, the weak say I am let the poor strong. say, I am rich because of what Oh, the the Lord Lord, has the done Lord has for done. us. Give thanks. on We give you thanks, Give Lord. thanks. We give you thanks. And we We give give thanks. Purihin ang Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat.